Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay RB Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Pagkalipas ng 3 araw, natapos ang hanay ng Huanglong Hall. Sa wakas ay lumitaw si Chimeng. Nang tumayo si Chimeng sa harap ni Emperador Zun, magalang pa rin si Emperor Zun, dahil alam niyang nasa kamay ng babaeng ito ang kanyang kapalaran. Kung wala ang tulong niya, natatakot akong maswertehin siya sa pagkakataong ito. Sa harap ng makapangyarihang Diyos, si Emperor Zun ay walang tiwala sa kanyang puso. Dumating na siya, tanong ni Chimeng kay Emperador Zun. Ilang araw na akong nananatili sa isang inn sa lungsod, at hindi pa ako umaalis. Sabi ni Emperor Zun, ang hanay ng Huanglong Hall ay maaaring mapabuti ang iyong lakas sa banal na kaharian. Bagamat ang oras ay napakaikli, sa aking lihim na tulong, hindi ka magkakaroon ng problema sa pakikitungo sa kanya, sabi ni Chidrin Confidence. Nang marinig ang salitang, Divine Realm, si Emperor Zun ay sabik na subukan. Dahil iyon ang maalamat na kaharian, nais ding malaman ni Emperor Zun kung anong klaseng pakiramdam ang mararamdaman pagkatapos marating ang kaharian na ito. At nangako si Chimeng na tutulungan siya ng palihim, na naging dahilan upang mas kumpiyansa si Emperador Zun sa pakikitungo sa Aeron. Mangyaring makatiyak na tutuperin ko ang aking misyon. Matigas na sabi ni Emperor Zun. Bahagyang tumango si Chimeng. Hindi na niya sinabi kay Emperador Zun ang isa pang bagay. Ang ganitong uri ng sapilitang promosyon ay isa ring banal na estado, na isang puwersa na hindi kayang tiisin ng katawan ni Emperador Zun sa kasalukuyan. Kaya kahit na mapatay niya si Aeron, magdadala ito ng malaking sekwela sa kanyang katawan, at maaaring mamatay sa proseso. Siyempre, para kay Chimeng, hindi mahalaga ang buhay at kamatayan ni Emperor Zun, kaya hindi na kailangang sabihin ito kay Emperador Zun. Pagkatapos ng lahat, ang Emperor Zun ay isang kasangkapan lamang para magamit ni Chimeng. Pagkatapos, kung siya ay buhay o patay ay hindi iyon ang pakialam ni Chimeng. Pupunta ba ako sa Huanglong Hall para makipagkita sa Aeron ngayon? Tanong ni Emperor Zun. Sige po. Sinabi ni Chimeng na hindi na siya makapaghintay na makitang mamatay si Aeron, at pagkatapos ay bawiin ang kanyang sariling nomenon mula sa Aeron. Tiningnan ni Emperor Zun ang buwan. Naunawaan ng buwan at umalis sa palasyo ng Imperial. Aeron's Inn. Naramdaman na niya ang pagkumpleto ng hanay ng bulwagan ng Huanglong, na nangangahulugang malapit nang lumapit sa kanya si Emperador Zun. Pagkatapos nito, pupunta ako sa mundo ng lahat ng direksyon. Mayroon ka bang magandang mungkahi? Tanong ni Aeron kay Lin. Maliban na lang kung mahikayat mo si Chimeng na tulungan at buksan ang gate ng langit ng tahimik, kung hindi, patay ka na sa mundo. Ano pa ang maimumungkahi ko? Prangkang sabi ni Linlong. Walang choice si Aeron kundi ngumiti. Nakakalason talaga ang bibig ng munting bagay na ito. Siyempre, totoo rin ang sinasabi nito. Kung gusto ng Aeron na maging ligtas, kailangan niyang pumunta sa lahat ng direksyon nang hindi nalalaman ang pulso ni Fu. Kung hindi, kung mamatay si Fu Leng, tiyak na mabibilang sila sa Aeron. Alam ng Aeron ang simpleng katotohanan na ang pagpatay sa mga tao ay nagbabayad para sa kanilang buhay. Kung makakatulong siya, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin sa mundo? Sabi ni Aeron. Seryosong pinag-isipan ito ni Linlong at sinabing, bilang karagdagan sa 3 pamilya, maraming sekta sa mundo. Magagamit mo ang mga sekta na ito para itago ang iyong pagkakakilanlan, sumali, lihim na obserbahan ang paggalaw ng pamilyang Fu, at pagkatapos ay pagbutihin ang iyong lakas. Hindi magandang mungkahi iyon.
Sinabi ni Aaron na ang pagsali sa sekta at matawag na alagad ng sekta ay maaari talagang pagtakpan ang pagkakakilanlan ni Aaron, ngunit nangangahulugan ito na ang Aaron ay dadaan sa isang mahabang prosesong nakatago. Ito ang tanging paraan, at sa proseso, maaari ka ring maghanap ng impormasyon tungkol sa angkan ng pango. Kapag nahanap mo na sila, magkakaroon ka ng pagkakataon na kontrolin ang kapangyarihan ng palakol ng pango, at pagkatapos ay magagawa mong harapin ang pulso ni Fu, sabi ni Linlong. Walang kamalay-malay na tumanggaw si Aaron, ang mga salita ni Linlong ay nakumbinsi siya. Ito ay hindi talaga isang magandang mungkahi, ngunit ito ang tanging paraan. Bagamat nag-aatubili ang Aaron, magagawa lang niya ito. Ngayon ang Aaron ay hindi umaasa sa walang ingat na pagsisikap na gawin ang mga bagay. Kailangan niyang isaalang-alang ang maraming mga kadahilanan. Kung hindi, mawawalan siya ng buhay at ang lahat ay magiging walang laman na usapan. Ang pansamantalang pagtitiyaga, kapalit ng magandang kinabukasan, ay katanggap-tanggap din sa Aaron. Sa aking palagay, ito ay mababa, ngunit salamat. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita upang muling buhayin ang angkan ng dragon. Sabi ni Aaron. Ito ang deal sa pagitan ng Aaron at Linlong. Bagamat nakuha na ni Linlong ang puso ng dragon, napakahirap pa rin na ibalik ang dragon sa tuktok nito sa pamamagitan lamang ng sarili nitong lakas. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong dragon sa mundo ay naging alipin sa loob ng napakaraming taon, at si Linlong ay hindi makahanap ng sarili niyang katulong. Ang tulay ng pagkakaibigan sa pagitan ng tao at dragon ay maaaring nasa pagitan mo at ako, sabi ni Linlong. Aaron pinilipik eyebrows, sinabi, mga tao na dumating, kailangang kunin, naghihintay para sa napakaraming taon, sa wakas maghintay na dumating. Pagkatapos sabihin ito ni Aaron, pumasok na lang si Yuexia sa inn, at halos lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng Aaron. Hindi naghintay para sa susunod na buwan upang mahanap ang Aaron, Aaron ay lumitaw sa harap ng susunod na buwan. Tara na, direktang sabi ni Aaron. Nagbibigay ito kay Yuexia ng pakiramdam ng kawalan ng katiyakan, dahil mukhang handa na ang Aaron para sa lahat, at halatang puno ng kumpiyansa ang kanyang kawalang takot. Ibig sabihin, hindi pa rin siya natatakot kay Emperador Zun kapag naiintindihan niya ang lahat ng mga pangyayari, kaya ang labanan ng buhay at kamatayan ay magiging mapanganib para kay Emperador Zun. Hindi nagsalita si Yuexia. Dinala niya ang Aaron sa Imperial Dragon Hall. Sa pangunahing bulwagan, si Emperor Zun ay naghihintay, at tahimik na hinimok ang hanay na pagbutihin ang kanyang lakas. Ang pakiramdam ng lakas na ito ay unti-unting lumakas na naging dahilan ng pagkahumaling ni Emperador Zun. Sa kasamaang palad, sa sandaling umalis siya sa bulwagan ng Huanglong, siya ay babalik sa kanyang orihinal na hugis. Pagdating niya sa bulwagan, tiningnan ni Aaron ang pamilyar niyang mukha at hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi ko akalain na ang emperador na minsang namatay ay makakatayo pa sa kanyang harapan. At sa pagkakataong ito, mamamatay si Emperor Zun sa mga kamay ni Aaron sa parehong paraan, na nagpapalungkot ng kaunti sa Aaron. Paano nangyari ang ganitong malupit na bagay sa parehong tao ng 2 beses? Hindi ko pinangarap na papatayin ko ang isang tao sa pangalawang pagkakataon. Nakangiting sabi ni Aaron. Hindi masyadong naintindihan ni Emperor Zun kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Aaron. Sinabi niya kay Aaron sa paraang paratang, Aaron, alam mo ba kung ilang inosenteng buhay ang nasasangkot dahil sa iyo? Hindi ito itinanggi ng Aaron. Ang buong ethereal na sekta, kung hindi dahil sa kanya, ay hindi papatayin ni Fuleng. Ngunit bilang tagapagtatag ng ethereal sect, pinanood ni Chimeng ang lahat ng ito nang hindi napigilan. Mahirap ba sa kanya ang walang responsibilidad? Siyempre, sa oras na ito ay hindi isang desisyon. Gusto lang ni Emperor Zun ng makatwirang dahilan para harapin ang Aaron. Kung gusto mo akong patayin, hindi mo na kailangang magdahilan. Handa siyang tulungan ka, pero gusto rin niya akong mamatay. Sa kasong ito, diretso tayo. Sabi ng Aaron. Hindi niya naramdaman si Chimeng sa malapit, kaya medyo kakaiba ang Aaron. Ganun ba siya ka-confident kay Emperor Zun na hindi siya tumitig sa eksena? Ang pag-asa lamang sa kapangyarihan ng Emperador Zun na nag-iisa ay hindi kailanman magiging banta sa Aaron. Hindi inaasahan ni Emperor Zun na may sensinang magsasalita si Aaron, at ang walang takot na hitsura ni Aaron ay nagpabagabag sa pakiramdam ni Emperador Zun. Alam niyang dead end na ito,
Pero dumating pa rin siya. Ipinakita lamang nito na hindi siya natatakot sa kanyang sarili. Ganyan ka ba ka-confident? Sabi ni Emperor Zun na nagngangalit ang mga ngipin. Kahit na pinahusay niya ang kapangyarihan ng hanay, upang pansamantalang maabot mo ang banal na kaharian, ngunit ako ay isang tunay na banal na kaharian, paano ako matatakot sa iyong mapagsamantalang banal na kaharian? Bukod dito, ang iyong katawan ay hindi kayang tiisin ang kapangyarihan ng banal na kaharian, kaya kahit na hindi ako lumaban sa iyo, aatakihin ka ng kapangyarihang ito sa tingin mo kailangan kong matakot sa iyo. Nakangiting sabi ni Aaron. Ito ay napakamakatwiran, na ginagawang medyo kinakabahan si Emperador Zun. Sa katunayan, ang Aaron ay isang tunay na Divine Realm, habang siya ay isang pansamantalang pinahusay na Divine Realm. Walang paghahambing sa pagitan ng dalawa. Ang mga huling salita ni Aaron ay nagpabagabag kay Emperador Zun. Alam na alam niya kung ano ang kahihinatnan kung siya ay atakihin ng puwersa. Ngunit sinabi ni Chimeng na siya ay tutulong ng palihim, na nag-aatubili na ginawa ang Emperador Zun na magkaroon ng higit na kumpiyansa. Kapag sinabi na ang lahat, hindi na kailangan ng maraming kalokohan. Hinimok ni Emperor Zun ang hanay ng buong lakas, at tumaas ang kanyang lakas sa bilis na maaabot ng mata. Ang ganitong uri ng karanasan ay nangyari ng isang beses para sa Aaron, kaya hindi na siya nagulat. Bukod dito, sa pagkakataong ito, ang Aaron ay nasa isang tunay na banal na estado at hindi nagbigay ng anumang pansin sa emperador. Ang higit na karapat-dapat sa pansin ng Aaron ay ang nakatagong Chi Dream. Bagamat hindi siya nagpakita, ngunit gusto niyang patayin ang Aaron na puso, ang bagay na ito ay hindi magiging ganoon kasimple. Ang kaharian ni Emperor Zun sa lalong madaling panahon ay umakyat sa banal na kaharian. Para kay Emperador Zun, na hindi pa nakakaramdam ng ganito kalakas noon, naramdaman niyang parang kaya niyang sirain ang langit at lupa sa pamamagitan ng paglalaro sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ito ang pakiramdam ng banal na kaharian. Maaari itong maging napakalakas, sabi ni Emperor Zun sa sarili. Ito ay parang biro sa pandinig ni Aaron. Paano ito magiging napakalakas? Matagal ng panahon mula noong naging isang tunay na Divine Realm ang Aaron, ngunit hindi niya naisip na napakalakas ng Divine Realm. Nang sabihin iyon ni Emperor Zun, nangangahulugan lamang ito na hindi pa niya nakikita ang mundo. Ang kapangyarihan sa iyong mga mata, para sa ilang mga tao, ay walang iba kundi mga nunal na langgam. Napabuntong hininga si Aaron at sinabing kinukutya niya si Emperador Zun pati na rin ang kanyang sarili. Aaron, dumating na ang oras ng iyong kamatayan. Pinapayuhan kita na huwag gumawa ng hindi kinakailangang pagtutol. Sinabi ni Emperor Zun sa Aaron sa paraang parang bahaghari. Hindi napigilan ni Aaron na umikot ang kanyang mga mata at sinabing, minsan kang namatay sa aking mga kamay, ngunit nakalimutan mo lang. Dahil kaya kitang mamatay sa unang pagkakataon, kaya kitang mamatay sa pangalawang pagkakataon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.